napapuring ka, lugod-lugod. Magsiawit tayo sa Diyos ng Alleluia. Magsaya pagkat nakita ang dakilang buwan. Tutugin mga trumpeta pagkat nabuhay siya. Magsiawit tayo sa Diyos na mamuring ka, lugod-lugod. Magsiawit tayo sa Diyos ng Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos sa Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimula para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo. Awitin natin muna ang papuri. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buntong anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulugtong sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ng mga tumutulong sa ating simbahan, mga OFW, kayo din ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong dinaragdagan ang mga supling ng iyong sambayanan. Ipagkaloob mo ang tinanggap nila sa pananampalataya ay laging pakinabangan nila sa pagdiriwang ng banal na salo-salo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol
at nagsalita ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos sa mula't mula pa ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit siya ay muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa kanya gaya ng sinabi ni David. Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko, kaya't hindi ako matitigatig. Dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila. At ang katawan ko'y nahihimlay na may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay. At hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Ituro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingang hanggang ngayon. Siya ay propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos, na magiging haring tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Masiyas ang nakita't hinulaan ni David na kanyang sabihin. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay, at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin, tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa'yo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang o poon ko ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Pinupupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanmay, hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak. Sa balon ng mga patay, upang doon ay maagnas. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Hallelujah, hallelujah.
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dali-daling umalis ang mga babae ng libingan. Pinagharian sila ng magkahalong takot at galak. At patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinlubong sila ni Jesus at binati. At lumapit sila, niyakap ang kaniyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Umayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal. Nagbabantay sa libingan at ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari. Nagtipon-tipon ang mga ito at matapos makipagpulong sa matatanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal at inutusan sila na ganito ang pamalita. Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang bangkay. Sinabi pa nila, "Huwag kayong mag-alala. Makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala." Tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalette Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Napakaganda po ng ating pagdiriwang kahapon, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ay bakit hindi napakaganda? Sapagkat ito ang good news sa lahat ng mga good news at ito ang tanging good news na po pwedeng tumalo sa anumang bad news katulad ng kasalanan, anumang kahirapan at maging kamatayan. Pag sinabi pong mabuting balita, ito yun. Si Kristo ay muling nabuhay. No wonder ang pagdiriwang po natin ay hindi isang araw lang, ine-extend po natin ito ng 8 araw. Kaya tayo nasa oktaba ngayon. Nasa loob ng 8 araw ng pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Pansinin po ninyo, inaawit natin ang gloria o papuri sa Diyos. Ang mga pagbasa ay nakasentro lamang sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At kahit na matapos ang oktabang ito ay meron pa rin tayong mga Sundays of Easter, mga linggo ng pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Ganon ka-importante ang katotohanan ito, ang nangyaring ito. Kaya mas dapat po natin talagang ipagdiwang ito. Yan po ang dahilan kung bakit we may find itong gospel reading na parang off-tangent. Parang hindi bagay. Kasi isipin po ninyo, shortly after the resurrection of Jesus, ang mga punong saserdote, ang mga matatanda ng bayan, gumawa na agad ng paraan upang ang napakahalaga at hindi maitatangging katotohanan ito ay mapasinungalingan. Gumamit pa sila ng malaking halaga, pansuhol sa mga kawal at kung kanino pa para ito ay pabulaanan. Isipin nga po ninyo, napakapambihira ng pangyayaring ito. Walang sino man ang nakagawa nito at walang sino man ang makakagawa pa nito mula noon hanggang sa wakas ng panahon. Ito'y pagkapatunay na ang Panginoon talaga, si Kristo talaga ay Diyos na totoo. Imbis na sumampalataya sila o imbis na at least ay manahimik na lamang sila sapagkat napahiya sila, gumawa pa sila ng hakbang upang pabulaanan ito. Grabe, di ba? Tayo nga po siguro, makakita lang tayo ng isang may sakit na gumaling. Halimbawa, pilay na nakalakad, bulag na nakakita.
Matindi na yun eh. Maniniwala na tayo sa sino mang gumawa nun. Si Kristo. Muling nabuhay sa araw na sinabi niya. Sa ikatlong araw. Ibig sabihin, may command siya, may control siya. Bukod pa sa mga himala na ginawa niyan, nakabuhay din siya ng mga patay. Isipin nga po ninyo kung gaano katikas ang puso ng mga skriba at ng mga pariseo, ng mga matatanda ng bayan na ito. Isipin nga po ninyo kung gaano kaganid, ka-insecure sa kapangyarihan ng mga ito. Isipin nga rin po ninyo kung gaano ang inggit sa puso ng mga ito. Pero sana, over and above all this, isipin din natin na ganon kakulit, kapursigido ang demonyo. Sapagkat kung papaanong kumilos ang demonyo kay Judas, at sa lahat ng taong naging dahilan, pati na sa atin hanggang ngayon, ng kamatayan ng Panginoon, yun din ang ginagawa niya sa mga saserdote, sa mga eskriba, sa mga matatanda ng bayan, noong panahong iyon. Ganon kapursigido. Ganon. Nakakulit ang demonyo. Tinalo na siya ni Kristo. Ito ang biggest blow. Kung ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon ang pinakadakilang milagro, ito ang pinakamatinding blow ni Kristo against sa demonyo. Talo na siya talaga dito. Uwian na. Para bang ganun na. Pero hindi pa rin umuwi. Hindi kasi tumatanggap ng pagkatalo ang diablo. Wag po kayo mag-alala. Darating ang panahon, pagdating muli ng Panginoon, matutuldo ka na ang pangulit nito. Matutuldo ka na ang pagiging porsigido nito. Basta siya'y talo na. Kaya lang, kumbaga sa patay na kumakawag pa. Kumikislot-kislot pa. Parang ganun to eh. Pero dapat maging maingat din po tayo kung paano ang isang boxer na nakapatumba na ng kung ilang beses ng kanyang opponent ay dapat pa rin yung nakapagpabagsak sa kanya ay mag-ingat sapagkat po pwedeng makapag-land pa rin ito ng isang lucky punch na tinatawag. Ganun din po tayo. Bagsak na, pinabagsak na ni Kristo ang diablo. Pero mag-ingat pa rin po tayo. Kung ito'y boxing huwag nating ibababa ang ating depensa. Sapagkat baka swerte pa rin tayo nito. Ibig sabihin mga kapatid, kung tayo ay nakapagbago na, pwede pa rin tayo kasing matukso eh. Kung tayo nakapangumpisal na, pwede pa rin tayo magkasala. Kung tayo nasa maganda ng kalagayan, ay pwede pa rin tayong makaranas sa mga pangit na karanasan. So wag po tayong titigil sa paggawa ng mabuti, sa pagpapatatag ng ating pananampalataya, sa pag-iwas sa tukso. Hindi yung magpapakabuti na lamang tayo pagdating na lamang uli ng Lent. Huwag ganun, Brad. Hindi ganun. Hindi dapat tayo pasingit sa diablo. Kung pursigido siya, dapat mas magpursigi tayo. Kung madiskarte siya, dapat mas maging madiskarte tayo. Kung matyaga siya, dapat mas maging matyaga tayo. Kung ayaw niyang patalo, dapat mas lalo tayong hindi dapat patatalo sapagkat pinanalo na tayo ni Kristo. Dapat mas tayo sa demonyo. Dapat mas up lagi ang energy natin sa Kanya. Ang pagiging pursigido natin sa Kanya. At kayang-kaya natin yun sapagkat nasa panig natin ating Panginoon. 2 Thessalonians 3 verse 3. As the Lord is faithful, He will establish you and He will guard you against the evil one. So kaya nating maging mas lamang lagi sa diablo. Kapag tayo na kay Kristo. Ang pinatatandaan po ba ninyo ng salakayin ng mga kalaban, si Elias at ang kanyang sekretary, dalawa lang sila, pero isang hukbo. Isang hukbo ng mga sundalo ang pinantapat sa kanila para lamang hulihin sila. Dadalawa lang sila, hindi pa sila armado. Hindi sila sanay sa pakikipagdigma. Sapagkat ganon, tingnan ng diablo ang sino man sa atin na naniniwala, tumatanggap sa kanilang buhay kay Kristo. Liyamado tayong tingnan ng diablo. At ayaw ng diablo na maging aware tayo doon. So let us always be aware, liyamado tayo.
kaya nating mas maging laging lamang sa dyablo. Huwag lang natin ibababa ang ating depensa. At tulad ng, di ba, natatandaan ninyo, ang sabi ni Kristo sa kanyang mga piling alagad, watch and pray so that you will not enter into temptation. Hindi, natulog sila eh. Na napaka-symbolic naman nung pagkakataong yun sapagkat yung pagkatulog na yun, yung they did not watch and pray. Yun ang sumisimbolo sa maraming nilang pagkahulog sa tukso, sa demonyo, sa maraming mga pagkakataon. Kaya, again mga kapatid, huwag tayong maging relax. Hindi dapat optional ang pagdarasal. Hindi dapat maging seasonal ang paggawa ng kabutihan. Hindi dapat maging occasional ang pag-iwas sa kasalanan sapagkat kung ginagawa ng demonyo ang lahat para tayo mailayo niya sa Diyos, kailangan din natin gawin ang lahat para tayo manatili o mas mapalapit sa Diyos. Let us not put our guard down, eka nga. Sapagkat kaya nga lamang nagiging limado sa atin ang dyablo kapag pinasisingit natin ito. O di ba? Ang sabi ni San Pablo, do not give the devil a foothold. At kaugnay nito, anong sinasabi sa atin ni San Pablo rin? Do not grow weary in doing what is right. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat hindi napapagod ang demonyo na tuksuhin tayo. Again, liyamado po tayo. Huwag tayong padihado. Kung ang kadiliman ay sumisimbolo sa kasalanan, then darkness is just the absence of light. Hindi totoo ang kadiliman o walang kapangyarihan ng kadiliman. Nagkakaroon lamang ng kapangyarihan ng kadiliman kapag walang kaliwanagan. So lagi nating pagliwanagin ang ating isipan, ang ating kalooban. Hindi po tayo nakagagawa ng kasalanan dahil lamang pinipili natin masama. Nakagawa tayo ng kasalanan dahil hindi natin pinipiling maging mabuti. Yun. Dehado tayo eh. So, tayo, sa kung saan nandun tayo, kung saan tayo nilagay ni Kristo, dehado tayo. Mabuti tayo, manatili tayo maging mabuti. Nasa kaliwanagan tayo, manatili tayo sa kaliwanagan. Kaya hindi dapat maging katiwiran yung tao lang ako mahina. Hindi. Tao tayo, mahina talaga tayo, pero pinalakas tayo ni Kristo. So, dun tayo lagi sa source of power natin kay Kristo. Huwag tayong mapagod na maging mabuti. Huwag tayong mapagod na laging piliin ang mabuti. Diyos sana ang hiling nating biyaya sa banal na pagdiriwang. Ganun din. Kaya tayo nawawala ng pag-asa kasi pinasisingit natin sa ating mga problema ang ating pagdududa, ang ating pag-aalala. Pero kung di natin pasisingitin ang ating pagdududa at ating pag-aalala, hindi tayo mawawala ng pag-asa anuman ang ating maging problema. Lumugar tayo doon tayo sa lugar natin kung saan tayo nilugar ni Kristo. Liyamado tayo. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Alam kong may magagawa ang Kapangyarihan siya. Kung ako'y magtatapat Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samos sapagkat anak niya ako. Diringgin ng Diyos ang samo. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko Alam kong sapagkat mahal niya ako. diringgin ng Diyos Alam niya ang ang pinagdaraan. samo ko. Kung ako'y magtatapat
kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringkid ng Diyos ang sama. Pumikit tayo. Panginoon, bless us. Pagpalain po kami ng biyaya ng iyong muling pagkabuhay, yung biyaya ng tagumpay. Ang kininawa namin ito, wag nawa naming isipin na hiwalay ang iyong muling pagkabuhay sa amin, sapagkat ikaw ay muling nabuhay para sa aming kapakanan, para sa amin. Para itaas ang aming abang kalagayan, para hindi namin maging katwiran na kami tao lang mahina. Kasi kami ay iyong tutulungan. Tulungan mo po kaming paniwalaan ito upang hindi makasingit ang tukso, upang hindi namin pasingitin ito, upang hindi namin pasingitin ang pagdududa, ang lungkot sa buhay namin. Ipagpaglang namin, lumugar nawa kami, nasa tagumpay kami, nasa pagiging liyamado kami. Tulungan mo kami. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan po natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Salamat, Lord. At ipinanalo mo kami. Hindi kami pwedeng matalo. Hindi namin dapat isipin na kami matatalo, sapagkat ito ay maliwanag lamang na tukso ng Diablo. Tulungan mo po kaming laging maniwalang mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kapatid, pag-isipan mong mabuti. Kahit kamatayan, pinagtagumpayan ni Jesus, meron pa bang problema na higit pa sa kamatayan? Wala na. Kaya nga lagi natin sinasabi, habang may buhay, may pag-asa. Kasi kapag wala ka na, wala na. Kaya, laging may pag-asa, sapagkat kay Jesus may muling pagkabuhay. At ang Diyos ay hindi namatay, nanatili siyang buhay kung lalapit kay Jesus, sapagkat ganoon ang kanyang pagmamahal sa atin. Walang makatatalo. Lagi tayong magtatagumpay. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit, magsiawit, magsiawit sa Panginoon, sa Panginoon. Manalangin tayo mga kapatid upang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadali sa inong sila'y binyagan, ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo. Asamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan
lalo ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay, siyang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal, ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon. Iabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan. Nibot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leo na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating pagdasal ang ating mga kapatid na pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pag-upuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ng dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ipinibigay ko. Tukayin mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Magpakailanman bubuhayin kita, at bubuhayin kita, at bubuhayin
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, naway masaganang pakinabangan ng piging ng pagkabuhay upang sa pagtahak sa landas ng kaligtasan kami maging marapat sa iyong mga pagkapalang bigay sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos sa pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, nagkapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong pagtangkilik, sa inyong suporta, sa inyong pakikiisa. Thank you very much. Salamat po. Dahil sa inyo, marami po tayo natutulungan at naipopromote pa natin ang devotion sa Our Lady of Lasalet. Muli, wala hanggang pasalamat sa Diyos sa inyo. Thank you. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Kumayo tayo sa kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of my Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your